Hello guys, good morning. Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga settings na una nating i-check bago natin ipalipad ang ating DJI Lite 2 X1. Okay? Kasi meron ditong mga default na sa kanyang settings na dapat natin baguhin bago natin paliparin, kasi baka ang naka-default ay hindi akma doon sa ating pagpapalipad. May mga settings na dapat nating baguhin bago natin to paliparin para maging safe ang ating drone, na hindi natin masira agad or ma-crash, ma-fly away dahil di pa tayo ganun ka expert pagdating sa pagdo-drone. So dapat may mga settings na ating i-check para sa safe pagdating sa avoidance at saka mga iba pang settings na isi-share ko sa inyo. Right, so paliparin lang natin to. So i-screen record muna natin para makita nyo yung ating screen. So take off lang tayo. Make sure malayo sa inyo yung inyong drone. Kita nyo na ba? Okay. Kita naman pala. Ayan. Lumilipad na yung ating drone. So, nang una, check natin yung settings. Dito sa settings, ang pinaka-default nito ay naka-brake yan siya, naka-brake. So, nakalagay sa brake yung ating obstacle avoidance. Ayan. So maganda rin naman yan kasi pag halimbawang nagano siya, nakakita ng tawag dito. So pag nakakita ng mababanggaan ay mag-brake siya. So titigil talaga siya pagkakuan merong mababanggaan na object. So ayun. Tapos ang suggest ko dito ay dapat ang gamitin natin ay bypass. Kasi sa bypass talagay dito, when enabled and controlling aircraft via control sticks, aircraft automatically bypasses detected obstacles or hovers. So kung halimbawa slide 10, kung halimbawa na yung merong obstacle na ma-detect siya, so ibabypass niya lang. Halimbawa ay dito papunta sa atin, pagdating dito parang iiwasan niya lang. Kung merong mababanggaan sa baba, tataas siya, so iiwasan niya lang. So mas maganda para sa akin, prepare ko ay itong bypass. Okay. Sa bypassing option, naka default naman yung normal. Okay, normal at saka ang isa ay nifty. So leave mo lang ng normal yan. So pag-uusapan natin yan kung ano yung normal at nifty sa ating next na video. Tapos dito return to home.
Okay, kasi baka kung naka-default, minsan kasi naka-default lang yan na preset. So para sa akin, no, mas maganda na ilagay mo yan siya sa optimal. Kasi ano bang ibig sabihin nitong preset? Yung preset ay ang mangyayari niyan tuwing pinipindot mo yung ating return to home button. So ang gagawin niya, ito kung nakalagay dito dito sa part na to, auto return home altitude. So sabihin, pag pinindot mo yung return to home, automatically ay maglipad siya ng tataas. Kung nasa mababa siya na altitude, tataas muna siya ng 100 meters, then bago siya babalik doon sa home point. Kung halimbawa liit na lang yung percentage ng battery mo, ay medyo delikado yun, kasi tataas muna siya tataas muna, tapos saka pupunta sa iyo sa home point kung saan ka, tapos ng 100 meters ang tataas niya, tapos di 100 meters din yung bababa niya ulit. So mas prefer ko na itong optimal, kasi yung optimal ang gagawin lang ng yung aircraft, gagawin lang ng ating aircraft, medyo masilaw dahil may sunrise tayo, ay aircraft will automatically fly an optimal RTH route in adequate lighting conditions or ascend to a preset altitude and return to home point in low light. So ibig sabihin nito, mag-return to home siya sa iyo at babalik siya ng mababa lang na kung ano lang yung altitude na wala siyang madadaan na obstacle. So mas prefer ko to, dahil kung halimbawa nasa critical level na yung ating battery, so hindi niya kailangan tumaas, dahil meron naman tong obstacle avoidance sensor. So maghahanap siya ng daan na maghahanap siya ng daan na yung safe na daan, pero hindi niya na kailangan tumaas pa. So mas madali siya makakabalik sa atin. Ayan, huwag yung kalimutan yung adjust yan. Tapos yung max altitude, may dyan lang yan, may ilang ating galawin yan. Tapos ilagay nyo yung bago nyo palipad, mag compass calibrate muna kayo. Okay, lagi nyo i-compass calibrate. Tapos yung itong yung unfold arm to power on, so naka default yan siya. Sa akin ay ginawa ko ay in-off ko yan, dahil yung ibig sabihin kasi niyan, yung drone pag in-unfold mo na yung kanyang mga propeller, yan, pag binuksan mo na, automatically magpa-power on na yung ating drone. So in-off ko yan, dahil ang gusto ko ako lang mismo mag-on, kasi magko-consume agad siya ng habang hindi mo magagamitin, magko-consume na agad siya ng battery. Ganito din, ito rin yun pagka yung isa naman, pag i-on mo yung fold arm to power off, so pag pinold mo, automatic din magpa-power off naman siya. So ayan, dito sa advanced settings meron pang mga dito, yan. Ito yung dapat mo, RTH, para baka kasi nakalagay sa descent or hover, importante na itong RTH ang ilagay mo, para kung mawalan ka naman ng signal or ma-disconnect siya sa controller natin, automatic RTH ang gagawin niya. Return to home ang magiging action ng ating drone. So
meters, malintik niya na sa ilalim yung na merong sahig. So nag-a-alarm siya dito. Yun yung active yung kanyang avoidance sensor. Yung binaba ko ay nagre-reklamo na agad. So yun lang naman yung pinaka circuit niya. Importante na dapat nating check bago natin palikarin yung ating drone. At siyempre bago ka magpalipad, consider mo yung hangin, surroundings mo, kung wala ka bang malayo ka ba sa airport. Yun lang ang aking masishare para sa ating mga newbie, mga beginner pa dito pagdating sa drone. So dapat nating i-check yung mga ganong settings. So marami pa akong i-share sa inyo tungkol dito sa ating journey dito sa ating Lito X1. So kung isa kang beginner, recommended ko na itong Lito X1 ang ating bibilhin dahil sa features nito na meron siya na fit para sa ating mga baguhan. Dahil meron itong omnidirectional obstacle avoidance sensor. So ang pagiging amateur mo ay magmukha kang pro pagdating sa mga shots mo dahil sa kanyang mga features. Dahil yung features ng halos hindi man lahat, yung features ng Mini 4 Pro or Mini 5 Pro ay nilagay nila dito sa Lito X1. Halos mga lahati lang yung price nito kumpara dun sa dalawang drone na yun. Kaya ito talaga yung kinuha ko dahil mas affordable siya at mas siksik na ng feature. Okay, so see you sa susunod natin na mga update tungkol sa pagpapalipad natin ng ating